Mga kapatid, itong ating pag-aaral ay paghahanda po natin sa pagkilos ng Panginoon. Bago kumilos ng Panginoon, nahanda niya muna yung kanyang mga anak. Tayo po'y maging handa sa pagkilos ng Panginoon sa revival. Revival is coming. Restoration is coming. And God wants us to be ready for the coming of the Lord. So itong pag-aaral natin ay paghahanda po sa atin. Ang ating pong pag-aaralan ngayong hapon, it's about the practice of Christ-likeness. Yung pong pagsasagawa sa ating buhay ng buhay na katulad ng kay Kristo. Narinig natin kanina na binanggit natin na people may never read the Bible but they will read your life. Tandaan natin yan. May mga tao hindi magbabasa ng Biblia pero babasahin ang inyong buhay. Babasahin kung paano ka kumilos, paano ka mag-react sa bawat sitwasyon ng iyong buhay, and paano ka haharap sa bawat pagsubok sa iyong buhay. So people will read you, at kapag nakita nila na ikaw ay karapat-dapat na samahan, tularan, at maging kaibigan, they will do that. Gagawin nila yan. Okay? So Christ-likeness it's not only about inward transformation, but also outward expression. Ito yung panlabas na paghahayag ng isang buhay na katulad ng kay Kristo. Si Lord, ang kanyang pupuntahan na church, ang kanyang kukunin na church ay without blemish, without spot. Church looks like Him. Kasi yung attraction ni Lord ay nakabase doon sa transformation, and then kung paano siya naging expression sa buhay. The way Christ lived was through love and service. We will talk about that. If we are to reflect Him, we must practice His love in action and His humility in serving others. So ito yung pag-uusapan natin, yung practice. Practice natin yung kanyang pagmamahal sa ating buhay, sa gawa natin, maging ang kanyang paglilingkod. You see, love is the identity badge of every Christian. Tandaan natin ito, love is the badge, identity badge. Na malalaman na ikaw ay Christian, na kay Kristo, sumusunod kay Kristo, dahil sa pag-ibig na nakikita sa iyo o pagmamahal. In other words, pagmamalasakit. At service is the lifestyle of every true disciple. Yung paglilingkod, ito yung lifestyle o yung pamumuhay ng isang totoong alagad o ng bawat totoong alagad. John chapter 3, verse 13, 34 to 35. Basahin natin na malakas. Sabay-sabay tayo. Ready? Go! A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Another verse is 1 John 3:18. Basahin natin ng malakas. Ready? Go. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. So dalawang verse ito na makikita natin na ating pong pag-uusapan na inuutos ng Panginoon sa atin na tayo po ay kakitaan ng pagmamahal. Pagmamahalan sa bawat isa. Yun yung kanyang utos. Love one another. By this, everyone will know that you are my disciples. Malalaman ng mga tao, malalaman ng mundo na ikaw ay alagad kapag nakikita sa iyo yung pagmamahal. Kaya ang ganda ng 1 John 4:17 di ba? Love has been perfected among us. Love has been completed. Kinukumpleto ni Lord ang ating buhay sa pamagitan ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pag-ibig. So that we may have boldness, we may have confidence in the day of judgment. Dahil kung ano si Kristo, maging ganun tayo. Si Kristo ay lumalakad sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos. He is the expression of the love of God. He is the expression of humility, of service. So, tingnan natin ito. What are the ways to practice Christ-likeness? Ano ba yung mga pamamaraan
ma-practice natin, maisabuhay natin, maisagawa natin itong Christ-likeness. Kasi pinag-uusapan natin ito for this month of October, itong Christ-likeness o yung pamumuhay na katulad ng kay Kristo. Pamumuhay na tulad ni Kristo. Na si Kristo yung sundan natin, si Kristo yung gayahin natin, si Kristo yung shepherd natin, siya yung susundan natin. So ano yung mga pamamaraan para ma-practice natin ito? First is about Christ-like love, yung pag-ibig na katulad ng kay Kristo. Pag-ibig ni Kristo, makita sa atin. Pag-ibig ni Kristo, mahayag sa atin. Ang pag-ibig ni Kristo, maging pag-ibig natin sa ating pamilya, sa ating mga anak, of course, sa asawa mo, yun ang pag-ibig ni Kristo. Sa kapwa, pag-ibig ni Kristo ang makita sa atin. So Christ-like love is the foundation of Christ-likeness. Ang pag-ibig na katulad ni Kristo, yung pag-ibig ni Kristo, it is the foundation. Ito yung saligan ng ating paglilingkod, ng ating pong pagsunod o pamumuhay na katulad ng kay Kristo. Jesus loved unconditionally even those who betrayed, denied, or crucified Him. Talagang matindi yung pag-ibig ni Kristo, unconditional. Unconditional, personal, and eternal. Yun yung pag-ibig ni Kristo. You see, love is the supreme mark of discipleship. Love is the foundation. Ito yung talagang pinakamatinding tanda ng pagiging alagad. Malalaman ng tao na ikaw ay na kay Kristo dahil ikaw ay mapagmahal, mapagmalasakit, mapaglingkod. Kaya nga sabi ng ating verse, John 13, verse 35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Malalaman ng bawat tao, malalaman nila ng mundo na ikaw ay aking alagad, na ikaw ay sa akin, that you belong to me. Jesus is saying to us, people will know that you belong to me, that you are one, in mind and purpose, if you love one another. Ang church nag-exist dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tayo nag-exist dahil sa pag-ibig ng Diyos. So ang pag-ibig ng Diyos, ito'y patient, ito'y forgiving, ito'y sacrificial. That's why, ito sinasabi ng 1 Corinthians 13, verse 4 to 8. First, tingnan natin, love is patient. Ang pag-ibig ay mapagpasensya, ang pag-ibig ay mabuti, ang pag-ibig ay hindi naiinggit, ang pag-ibig ay hindi nagmamataas, ito ay hindi mayabang. No? This is the love of God na nais niya na ma-inculcate, ma-build up sa atin, maitatag sa ating buhay na tayo ay maging mga anak ng Diyos, mga disciple na talagang nagmamahal sa Diyos at ini-extend natin, ini-express natin yung pag-ibig ni Kristo. Amen? So yun ang pag-ibig, talagang mapagpasyensya, matyaga. Kaya nga pagka ikaw, dumating ka sa point ng buhay mo, para bang nauubusan ka na. Kakaroon tayo tawag na nadideplete ka na, talagang nasasaid ka na sa pasensya. Ayan. That is the moment that you will kneel down to God and ask Him, Lord, let your love be my love. So love does not dishonor others. Verse 5, ang pag-ibig ay hindi nagdi-dishonor. O kumbaga parang walang paggalang. Di. Ang pag-ibig, gumagalang. So lalo na sa mga bagong magkasintahan, talagang i-honor mo, ikakarangal mo kayo mga kabataan na nandirito, na single kayo, dalaga, at nagdadalaga, malalaman mong mahal ka ng isang tao kapag ginagalang ka. At huwag niyong bibigay ang sarili niyo hanggat hindi kayo dumarating doon sa kasal. Napakahalaga nun. So love does not dishonor others, it is not self-seeking. Ang pag-ibig o nagmamahal, hindi siya makasarili. Hindi siya madaling magalit. Kaya kung madali ka magalit, di ba? Ask God, Lord, help me. Help me, Lord. It keeps no record of wrongs. Ibig sabihin siya mapagpatawad. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, hindi siya accountant. Hindi nagbibilang. Ang nagmamahal, hindi accountant. No? Siya ay hindi nagtatabi o nagre-record ng mali. Ito mali mo. Hindi ganon. No? So, ang pag-ibig ay talagang tinatakpan nito ang lahat ng kamalian at kakulangan dahil kinumpleto ka ng pag-ibig. Kaya love has been perfected, has been completed to us so that we may have confidence. Magkaroon tayo ng confidence, ng pagkakatiwala sa araw ng pagharap natin sa Panginoon. Practice natin to. Amen? Pamuhay natin to. Bilang nanay, makita sa yung pag-ibig ni Kristo.
Bilang tatay, makita sa yung pag-ibig ni Kristo. Bilang anak, makita sa iyo yung pag-ibig ni Kristo, yung pagmamahal. Okay? So, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes. Laging umaasa ang pag-ibig, laging nakikipaglaban, nakikipagbata, always perseveres. Kumbaga, ito ay nagtatagumpay. No? Ang pag-ibig ay hindi nabibigo. So the love of God never fails. Kaya nga sabi ni Napoleon Bonaparte, we built our kingdom through force, through violence. But Jesus Christ, He said, built His kingdom through His love. So, ganun tayo. Tatag natin ang church na to kay Kristo sa pag-ibig ni Kristo. Tandaan natin, ang kandila, hindi nauubos yung liwanag nito kapag nagsindi ka ng ibang kandila. Di ba? Ganon din tayo. Kung sisinishare natin yung liwanag ni Kristo, hindi nauubos yung liwanag ni Kristo sa atin. The more we give love, the more we receive His love. Na tayo maging daluyan ng pag-ibig ni Kristo. Makita sa atin yung kanyang pagmamahal. Practice love not just in words, but in kindness, in forgiveness, in generosity. Kaya sana, mga kapatid, lagi natin, ina-highlights natin yung 1 John 4:17. Sana yung puso natin lagi mapuno ng pag-ibig ni Kristo. No? Wag mapuno ito ng galit, ng muhi, ng hindi pagpapatawad. Kasi pagka may galit, may sama ng loob, may hindi pagpapatawad sa puso natin, hahatulan tayo ng Diyos. At nakakatakot yun. Nahatulan ng Diyos ang isang tao dahil sa ganong klase ng pamumuhay. Kaya nga, pagka ikaw ay namubuhay sa pag-ibig ni Kristo, ang pag-ibig ni Kristo dumadaloy sa iyo, hindi ka hatulan ng Diyos. You will have that confidence before God. Diba? Kasi namuhay ka na katulad ni Kristo. And that is our standard, maging katulad tayo ni Kristo. That is Christ-like love. Ipamuhay natin yon. I-practice natin yon. Maging practitioner tayo. Amen? Purihin ang Panginoon. Pangalawa, Christ-like service, yung paglilingkod na katulad ni Kristo. Kaya nga pangalan ng church natin, Advancing Christ-Centered Teachings and Service. It's about the service of Christ. Kaya makita nyo talagang ang paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi nakabatay sa pera. Naglilingkod tayo, nagsasakripisyo tayo. Kumbaga, tayo ay ginagawa natin yon ng walang kapalit. Kaya nga, ang aking paglilingkod, ang aking pagtuturo, ang aking pagkasal, no? Ang aking pagdededicate, okay? At maging ang aking paglilibing ay free of service. Diba? Ano yun eh? Kumbaga, service of love. Yan ang ginagawa natin. Hindi tayo katulad ng iba na maglilibing lang, kailangan bayaran, konting wisik lang, may bayad. No? Diba? Hindi tayo Pero kung gusto nilang mag-love gift, walang problema. Kasi sinishare naman natin yung love sa iba. Nag-give din tayo ng love. So we're talking about, second, is Christ-like service. Christ-like service is the expression of Christ's love. Dapat yung ating paglilingkod ay expression or kapahayagan ng ating pagmamahal. Yung pagsamba natin sa Diyos, expression dapat ito ng pagmamahal natin sa Kanya. Yung pagtayo natin sa altar na ito, expression ng ating pagmamahal sa Kanya. Sa altar na ito, dahil mahal natin ng Panginoon, hindi natin sasaktan ang Kanyang damdamin. In other words, hindi tayo gagawa ng isang bagay na magbibigay ng kalungkutan sa Kanya at sa atin. In short, hindi tayo gagawa ng kasalanan intentionally. Mamumuhay tayo na matuwid, ng banal na expression ng ating paglilingkod sa Kanya. Why? Because Jesus came to serve, not to be served. Siya yung tinutularan natin o siya yung sinusundan natin. Mark chapter 10, verse 45. Sabi diyan, even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Yun ang ating Panginoon na minamahal. We love Jesus. We honor Him. Why? Because He gave His life for us. And that is the divine
life of God. The life of God, yung buhay ng Diyos. He gave His life for us. Serving others is the outflow of our love. It should be. Na yung ating paglilingkod sa iba, dapat ito ay ang outflow. No? Ito yung dumadaloy dito yung pagmamahal. Dumadaloy dito yung pagmamalasakit. The greatness in God's kingdom is measured by service, not status. So yung sukatan sa karya ng Diyos ay yung paglilingkod na kinapapalooban, no? Ipinapahayag sa pag-ibig, hindi dun sa status natin o sa kalagayan natin. Makikita natin ng Panginoong Hesus sa John chapter 13, no? Hindi ko na natin babasahin yon, na talaga nagpakumbaba siya, naglingkod siya, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. He gave the ultimate example, the Master, our Lord, the King of Kings, the Lord of Lords, became a servant. Naging lingkod. Naglingkod siya. And He said this for us also in John 13 verse 15. Sabi niya, for even John chapter 13. Meron ba tayo? Na-post ba dyan? Kung hindi nakalagay, I'll read this to you. Sabi niya, sa John chapter 13 verse 15, sabi ni Jesus, I have given you an example. Nagbigay ko sa inyo ng example that you should do as I have done to you. Binigay ko sa inyo halimbawa na susundan nyo, gagawin ninyo, gaya ng ginawa ko sa inyo. Sabi niya sa kanyang mga alagad, kung ako nagpakumbaba, ako nagmalasakit, ako naglingkod, ako nagmahal, the same thing din na gagawin niya. And he said, assuredly I say to you, a servant is not greater than his master, nor is he who sent greater than who sent him. So siya na naglingkod, alam mo kapag ikaw naglingkod, hindi mo pinapakitang mababa ka. Pinapakita mo na yung paglilingkod mo, mayroong pagmamahal. Kaya nga sabi niya sa verse 17 ng John chapter 13, if you know these things, blessed are you if you do them. Kapag ginagawa mo mga bagay nito, pinagpala ka. Naglilingkod ka, not out of money, out of material things or material gain, but out of love in your service. So we can ask daily, maybe pwede nating sabihin sa sarili natin, sino pwede kong paglingkuran? Who can I serve today? To whom I can share the love of God? To whom you can serve? Kanino ka dapat maglingkod? Of course, sa family, sa church, sa workplace, sa community. Sa mga taong nakakakita sa iyo. So tandaan natin mga kapatid, love and service go together. May papakita natin yung pamumuhay na katulad ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamahal at paglilingkod. Magkasama yan. Love without action is empty. Service without love is meaningless. Ang pag-ibig na walang gawa ay walang laman o walang kabuluhan. Ang paglilingkod na walang pag-ibig ay walang kabuluhan. Christ-likeness combines both. Love motivates service and service expresses love. Magkasama yan. Pag nagmamahal ka, maglilingkod ka, at pag naglilingkod ka, pinapakita mo ang iyong pagmamahal. Ito ay isang patotoo na ikaw ay nakay Kristo kapag nakikita sa iyo yung pag-ibig, yung paglilingkod. Kaya nga, ang isang puno, meron siyang bunga. Hindi pwedeng ang puno walang bunga. Kapag ang puno hindi nagbubunga, maybe may reason why. Pero we are like Jesus. Si Jesus is the true vine and we are the branches. As long as we are connected to Him, as long as we belong to Jesus, we will bear fruit. Fruit of love and of service. So, ngayong umaga, ngayong hapon pala, siya sa atin sarili natin. Tayo ba na ipapakita natin o nakikita ng mga tao sa atin na tayo naglilingkod na mayroong pagmamahal? Na ipapakita ba natin yung pagmamahal? Malalaman lang, makikilala ng mga tao na nakay Kristo ka
sa pamagitan ng iyong pagmamahal at paglilingkod. Another example ay makikita natin yan sa Acts chapter 2 verse 44 to 47. Tindi yung pagkilos ni Lord sa kanila, yung revival. Bakit nagkaroon ng revival sa kanila? Kasi na-prepare na sila eh. Naihanda na sila. Nakasama na nila ang Panginoong Hesus. Na-experience na nila yung love at yung service out of love. Expression ng kanilang pag-ibig, yung kanilang paglilingkod. In Acts chapter 2 verse 44, it says, all the believers were together and had everything in common. Makita natin dito talaga yung revival. Bawat isang mananampalataya, magkakasama sila. Bawat isa mayroon. Walang nawalan siya sa kanila. Walang nagkulang sa kanila. At ang iba nagbenta ng kanilang ari-arian at namigay sila. Tumulong sila sa mga kapatiran na nangangailangan. And then verse 46, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes. So talagang sama-sama silang kumakain, nagkikita sila, sumasamba sila, kumakain silang masaya, at punong-puno ng sinseridad ng kanilang buhay, ng katotohanan. They experienced revival. Why? Because naihanda sila doon sa pag-ibig ni Kristo, doon sa paglilingkod. At ito yung naging expression and then manifestation ng kanilang buhay. It says in verse 47, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number those who were being saved. Dinagdag sa kanila ng Panginoon ang mga naligtas dahil nakita sa kanila that they are capable to cater, they are capable to extend the love of God and the service out of love. Hindi po lahat ay makakagawa ng dakilang bagay, mga kapatid. But we can do small things with great love. Magagawa natin ang maliliit na bagay na mayroong dakilang pagmamahal. Bawat maliliit na bagay na ginagawa natin, every act of love and service, no matter how small, is Christ revealed to the world. Basta na ipapakita natin yung pagmamahal na walang tinatawag na motive behind. A sure love, a sincere love, then Christ will be revealed. Yun naman ang gusto natin, na si Kristo mahayag at si Kristo ay makilala ng mga tao. Now let's talk about these steps. Ano ba yung mga hakbang para ma-practice natin itong Christ-likeness in love and service? Ano yung mga steps, ano mga pamamaraan na dapat natin gawin? Kasi kailangan natin to. Hindi lamang natin to inaaral, hindi lamang tayo narito para magkaroon ng information, kundi ito po ay maging application sa ating buhay. Ma-apply natin. Magkaroon ng total transformation sa atin. Magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. So, what are the steps? First, start with small acts. Gumawa tayo ng mga maliliit na mga gawa na katulad ng mga pagiging mabuti, yung kindness, yung forgiveness. Alam niyo mga kapatid, sanayan natin yung sarili natin magpatawad tayo lagi. Huwag nating hayaan na mapuno tayo ng puot, no? Malilit na bagay, may nakagawin na nasagi ka lang. 'Di ba? Magpatawad. Mag-release ng patawad. Mag-encourage. So start with small acts. Pangalawa, serve willingly. Maglingkod tayo ng tao sa puso natin, ng merong willingness. The Bible says, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. It says in Isaiah 1:19. Ganda nun. Na kapag ikaw masunurin ka, you have that willingness, you serve willingly, then you will be blessed. Kaya nga, when you serve willingly, look for needs and meet them. Pag nakita ka ng pangailangan, hindi naman kailangan si pastor, yung mga leader, ikaw mismo, maging instrumento ka, maging daluyan ka ng pagpapala ng Panginoon, ng kabutihan ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Pangatlo is, love sacrificially. Magmahal tayo na may pagsasakripisyo. Give even when it costs you. Ano yung pwede natin ibigay? Time, energy, or comfort. Love sacrificially. Ang pagmamahal talaga na talagang nakalulugod sa Diyos, yung talagang, ito ay nagsasakripisyo. Bears all things, hope all things, trust all things, and love never fails. Love sacrificially. Magmahal tayo na may pagsasakripisyo. Di ba? Gawin natin yon. And then, fourth,
forgive freely. Yan yung nasabi natin eh. Inuulit natin yan, magpatawad tayo ng malaya. Forgiveness is one of the highest forms of love. Pinakamataas na antas ito ng pag-ibig, yung pagpapatawad. Kapag hindi nagpatawad ng isang tao, hindi pa siya lubusan nagmamahal. Hindi pa nakukumpleto yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. At nakakapanlumo yun kapag dumating yung panahon na talagang hindi natanggal yung ganong klase ng judgment will come. Kaya nga, pagka nakumpleto ka ng pag-ibig ni Lord, kapag ang pag-ibig ni Lord talaga nagbigay sa'yo ng confidence, ng boldness sa buhay mo, then you are safe in the day of judgment. Safe ka. No? Kaya lagi natin sinasabi, magpatawad for your sake. Kaysa naman yung, kumbaga, pastor, nagpatawad na ako, pero ewan ko ba? Ganun ba? Mahirap eh, di ba? Kaya, release natin yan, no? Be consistent. Don't just love on Sundays. Live it daily. Maging consistent tayo. Amen? Pakitapik yung katabi mo, sabi mo sa kanya, maging consistent tayo. Ayan. Sabi yan ni Ate Flor. Sabi ni Ate Flor, maging consistent. Ano? Yan ang kailangan natin, consistency. Na maturuan tayo na lagi magpatuloy. Regardless of whatever. Diba? Patuloy tayo. Christ-likeness is not theory, it's a practice. Practice natin ng Christ-likeness. Isagawa natin. Ipamuhay natin ito. This is not just teachings. This is life. Buhay ito. Pamuhay natin ang buhay ni Kristo. Love is the foundation. Service is the expression. Yung ating paglilingkod, ito yung expression ng ating pagmamahal. Tandaan natin, ang bawat pamilya, ang pundasyon, kaya strong ng family dahil sa pag-ibig. Pag nawala yung pag-ibig, magkakrumble. Kaya may mga broken families, may mga sirang buhay dahil nawala ang pag-ibig. So, establish natin muli yon. And then, honestly, nangyayari naman din, di ba? Sa pamilya, sa mga mag-asawa, minsan kumukupas ang pag-ibig, di ba? Naubos. Minsan parang magigising ka pag umaga na parang, ito bang pinakasalan ko? Parang, bakit ganito? Ganun. So, yung overcome natin yun. Kung ayaw niya na, ikaw na sa Panginoon, gustuhin mo pa. Dahil nasa Panginoon ka. Para talagang daluyan ka ni Lord ng kanyang pag-ibig. Amen? Can we give God that praise? Kaya ano man na mangyari, maging matatag tayo. Laging maging pundasyon ng ating buhay, ng ating paglilingkod, ay ang pag-ibig ni Kristo. Siya yung maging expression ng ating buhay. So let us pray. Let's bow our head. Let's pray. Father, in Jesus' name, help us to walk in your love, to express your love in our service. Teach us to love unconditionally and to serve humbly, just as you did. Let our life be a testimony of Christ-likeness to the world. Help us, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Amen. Can we give God the praise? I hope meron tayong natututunan sa ating pong pag-aaral. Katulad ng ating tinalakay noon, yung purpose and the process of Christ-likeness. No, may purpose, may proseso ito. Ito yung ating spiritual journey. Itong ating spiritual na paglalakbay na tayo ay alam natin kung paano tayo maglilingkod sa Panginoon. Maglingkod tayo, magmahal tayo na katulad ng Panginoong Hesus. And we talk about the passion and the power of Christ-likeness. At ngayong araw, ating pong tinalakay yung message natin na, ano yung message natin kanina? Yung practice. Let us practice Christ-likeness. Today, we'll talk about the pursuit of Christ-likeness. Pursuit. Ibig sabihin yung pagsisikap, pagsumikapan natin, maging masigasig tayo, pagsikapan natin, mga kapatid, na maging katulad ni Kristo. Hingin natin yan, panalangin natin yan. Diba? Kaya ang langit siya, paraiso siya dahil ang lahat ng mga tao doon katulad ni Kristo, kamukha ni Kristo. Ang church natin maging langit
maging extension tayo ng langit na lahat tayo. No, magkakaiba man yung ating pamilya, magkakaiba man yung ating muka, pero lahat tayo kamukha ni Kristo. In other words, yung ugali ni Kristo, yung pagmamahal ni Kristo, yung paglilingkod ni Kristo makita sa ating buhay. It's about pressing toward Christ-likeness. The pursuit of Christ-likeness is pressing toward the goal. Meron tayong goal. Alam nyo, ang mga manlalaro, lalo na yung mga mananakbo, basta manlalaro, talagang kahit sa ang sport, di ba? Ang talagang dinidesign nila, they have that one purpose, one goal, and is to win the prize. May panalo yung gantimpala. See, ang isang manlalaro, no? Hindi siya automatic na naging magaling. Sinasanay niya ang kanyang sarili. He disciplined himself, his body, he endures pain and sacrifices pleasures for one purpose, and that is to win the prize. Ganon din tayo. Mga kapatid, ipurso natin ito. Pagsikapan natin ito. Maging diligent tayo, maging determinado tayo, na maging katulad ni Paul, talagang he has that determination to press on toward the goal. At makikita natin yun sa Philippians 3 verse 12 to 14. Sabi niya, not that I have already obtained all things or have already arrived at my goal, sabi niya, but I press on, nagpapatuloy ako, to take hold of that for which Christ took hold of me. Talagang nagpapatuloy ako, hindi pa sa narating ko ng isang bagay na pinaparating sa akin ng Panginoon, kundi nagsusumigasig ako, nagsisikap ako. I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. And he said in verse 13, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have take hold of it. Hindi ko pa kinukonsider sarili ko. Bagamat si Paul, talagang tindi ng accomplishment niya. Ang tindi ng inaral mo siya, talagang tindi ang accomplishment niya. Pero sa kabila, sabi niya, hindi ko pa ito kinukonsider na nagkaroon ng kaganapan sa akin. But he said this word, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Kinakalimutan ko nakalipas at ako'y nagsusumikap, nagtutumulin para sa hinaharap. And he said the word in verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward. No? Next Sunday, pag-uusapan natin ito, yung price, yung presyo, yung halaga ng pagiging katulad ni Kristo at yung price, yung presyo, yung kumbaga yung price, yung reward. No? Kasi may halaga. Kaya na kailangan bayaran mo yung halaga ng paglilingkod o yung pagiging katulad ni Kristo. At yung reward naman, yung prize. No? There is a price and there is a prize. So today, what must we do to pursue? Anong dapat natin gawin para ma-pursue natin ito? Mapagsikapan natin na maging katulad ni Kristo, mamuhay tayo na katulad ni Kristo. First, Christ-likeness requires a holy dissatisfaction. Ang pagiging katulad ni Kristo o yung pamumuhay na katulad ni Kristo ay nagre-require sa atin na para bang magkaroon tayo ng banal na dissatisfaction, na hindi pa tayo satisfied sa buhay. You see, yung holy dissatisfaction, it is a God-inspired restlessness. You are restless. In other words, you are spiritually hungry. Na nagre-refuse ka para magkaroon ng settlement sa buhay mo because you desire to grow closer to Christ and to experience more of His fullness. Yan ang ibig sabihin ng holy dissatisfaction. Kumbaga parang hindi ka pa, restless ka pa, you have that spiritual hunger, talaga gusto mong makatagpo, gusto mo pang, parang nakatagpo niyo na si Kristo, pero there's more in Christ. Walang tigil ang paglago kay Kristo. Walang tigil ang kaalaman o yung kapahayagan kay Kristo. Kahit na mapunta tayo sa Kanya, kaya nga sabi ng Isaiah chapter 9 verse 7, of the increase of His kingdom, there shall be no end. Yung increase sa Kanya ng knowledge, yung increase ng revelation kay Kristo, walang katapusan. Yung increase ng joy, ng love, and everything, there is no end. Walang katapusan ito. You see, this holy discontent or dissatisfaction, it is not a negative discontentment or ungrateful attitude.
but a divine longing, yung bang banal na pagnanais that keeps you pressing toward the goal. That you have that holy desire na marating mo yun o maranasan mo. Kaya sabi niya doon sa Philippians 3 verse 12, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on. Nagpapatuloy ako to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Nagpapatuloy ako para maabot ko yung gustong ipaabot sa akin ng Panginoon. You see, this pursuit begins with realizing what we haven't arrived yet. Yung bang ma-realize mo na wala ka pa dun eh. Yung mga nalaman mo kay Kristo, yung mga kahit ako eh. Sa loob ng 20 taon na paglilingkod ko sa Kanya. O 30 taon. O 40 taon. We still have this desire, this longing to know more of Him, to experience Him. Hindi tayo dapat magkaroon ng lugar sa atin na tawag na spiritual complacency, na maging complacent na tayo. Kinakailangan pa rin. Kasi ang spiritual complacency, ito yung papatay sa paglago mo. Hindi po pwedeng alam ko na lahat, alam ko na yan. No, hindi. It must be, you must have a desire to learn more of Him, to know more of Him. Kaya hindi po pwedeng kahit estudyante ka or marami nang alam, na alam ko na yan. No? Hindi pwede. Kasi pagka tumigil ka sa pag-aaral, titigil din lahat. But you must be humble to learn more, to grow daily. Lumago tayo sa Panginoon. Kaya nga, dapat meron tayong kinakausap natin sarili natin, o sasabihin natin sarili natin na hindi tayo magsisettle, hindi ka manatili doon sa nakalipas na paglago. Meron pang more. Tell yourself that there is more in Christ every day. And that is having a holy dissatisfaction in your life. And second, it's about your Christ-likeness demands forgetting the past. Forgetting the past means letting go of guilt, of pain, and pride from yesterday so you can move forward in a new life God has for you today. Nakalimutan mo pag sinabing forgetting the past, ibig sabihin, let go of the guilt, let go of the pain, let go of the pride from yesterday so that you can move forward to the new life that God wants for you. Kaya nga sabi ni Paul sa Philippians 3:13, one thing I do, forgetting what is behind. Isang bagay ang maliwanag sa akin, kinakalimutan ko na yung mga bagay na nasa aking likuran. Mga nakalipas na kasalanan, kabiguan, kahit na mga achievement sa buhay. Hindi tayo makakatakbo, hindi tayo makakatuon sa ating kasalukuyan pagka palagi tayong tumitingin sa nakalipas. Forgetting what is behind. Kahit na ang runner, hindi siya magtatagumpay or hindi siya mananalo sa takbuhin na kanyang sinalihan kung palagi siyang tumitingin sa likod. Ganon din sa atin. Release your past to God, forgive yourself and others, and focus on what God is doing now. Focus tayo doon. Katulad ngayon sa pag-aaral natin, focus tayo sa Christ-likeness. Focus tayo sa pamumuhay na katulad ni Kristo. At the more we focus on this, the more Christ will reveal Himself to us. Ihayag ng Panginoon ang kanyang sarili sa atin. So first, magkaroon tayo ng tatag na holy dissatisfaction. Parang may kulang pa. There's more. Hayaan mo kumpletuhin tayo ng Panginoon. Amen? And then, kalimutan natin yung nakalipas. Tumago tayo doon sa kasalukuyan. And third, Christ-likeness involves straining toward the future. Straining toward the future. Ito ay pagsusumigasig o pagsisikap na talagang sinisikap mo, dinidisiplina mo yung sarili mo doon sa kinakaharap mo. You see, the phrase straining toward what is ahead means giving your best effort to move forward in God's plan. Refusing to be held back by the past and keeping your eyes on the goal of becoming like Christ. This is it.
Talagang give your best. Give your best shot. Refuse to be held back by the past. Huwag mong hayaan na ikaw ay pigilan ng nakalipas. Keep your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Magpatuloy tayo sa Kanya. Sapagkat ang pinaka-goal natin, pinaka-ultimate goal ni Lord sa atin din, much more, in overall of His plan, is for us to be conformed into the image of Christ. Maging katulad tayo ni Kristo. At ito'y paghahanda sa atin. This is our spiritual journey. Ito yung paglalakbay natin, na pagsikapan natin na magpatuloy. Of course, the pursuit requires effort, focus, and endurance. Nangangailangan ito talaga ng sarili nating pagtuon sa Kanya, pagsisika, pagtsatsaga. Christ-likeness doesn't happen by chance but by intentional pursuit. Kailangan maging intentional tayo. Kailangan maging intentional ka sa iyong mga ginagawa. Kumbaga, ang isang magaling na musician, kaya siya naging magaling na musician, talagang daily dinidisiplina niya yung sarili niya. No? Kung gusto nating maging kamukha tayo ni Kristo, daily, train natin yung sarili natin sa godliness, sa pagiging maka-Diyos. Araw-araw, manalangin tayo. Araw-araw, magbasa tayo ng Biblia. Araw-araw, mag-meditate tayo ng salita ng Panginoon. Discipline yourself in prayer, in meditation of the Word of God, in obedience. This will shape you in Christ-like life, in Christ-like attitude, na maging kamukha tayo ni Kristo. So, minsan nahihirapan tayo. Minsan parang, sinasabi mo, parang hindi ko kaya. Kakayanin mo yan. Kayang-kaya pa kasi tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Sasamahan ka niya. Pag minsan nadapa ka na, tatayo ka lang niya. Gagabayan ka niya. No? It's about Him helping us, guiding us, leading us, directing us to the goal. Amen? Pangapat, Christ-likeness is fueled by a clear goal. Ang Christ-likeness, ito ay ginagatungan ng malinis o ng clear or na goal sa ating buhay. Yan. Ito'y inuudyukan o nahayag dito yung clear goal. Philippians 3:14, it says, I press on toward the goal to win the prize. The goal is to win the prize for which God has called us heavenward in Christ. Yung prize, yung reward. Merong reward sa mga taong naglingkod sa Panginoon, sa mga anak ng Diyos na talagang dinisiplina niya yung sarili niya. Laban sa kasalanan. Laban sa gawain ng mundo. Kundi siya'y nagsikap, nagtiyaga, na talagang nakatuon ang pansin, ang atensyon, ang pananaw kay Kristo. And the prize is Christ Himself. Knowing Him and becoming like Him. That is the prize. That is the reward. Maging katulad tayo ni Kristo. Na ma-practice natin ito sa ating buhay at ito'y pagsikapan natin na si Kristo ang pinaka reward natin. Kaya nga yung Levites wala silang inheritance, pero yung inheritance nila, yung mana nila, si Lord. And because of that, yung blessing ni Lord until today, nasa mga Levites. Same with us, because we are also Levites. We are the people who are attached to the Lord, connected to the Lord. We have this personal relationship with Him. And let us focus our eyes, our goal, to Jesus Christ. Tingnan natin siya. The more we behold Him, the more we will be transformed into the same image na maging katulad natin siya from glory to glory. This is it, mga kapatid. Sa marathon, sa anumang sport, they kept their eyes on the finish line, not on the crowd. Doon sila nakatingin sa finish line. Likewise, our pursuit must be focused on Christ, not on distractions.
Yes, maraming distraction dito sa mundo natin. But we must focus our eyes on Jesus Christ. Make Jesus Christ our ultimate goal. Siya maging goal natin. Hindi yung success, hindi yung wealth, hindi yung recognition, kundi si Kristo mismo. Kasi pag nakuha natin si Kristo, pag nayag si Kristo sa'yo, nasa iyo na ang lahat. Everything. Kaya nga si David, sabi niya, whom have I in heaven? And nothing that I desire on earth besides you. He has everything. Recognition, fame, riches, wealth. Pinakamayamang tao sa kanyang kapanahunan, hari siya. And yet, he desired God in his life. Kaya sabi niya, as for me, I will see your face in righteousness, and I will be satisfied when I awake in your likeness. Galing, ano? Ang ganda ng buhay niya. Hindi siya perpekto, nagkasala siya, nahulog siya sa kasalanan. Pero binangon siya ng Panginoon kasi merong desire sa puso niya. Meron siyang goal sa puso niya na he desire God in his life. He desire Jesus Christ in his life. To be in his likeness. Kaya mga kapatid, ito ay ating spiritual journey. Paglalakbay natin ito. Kaya sanayin natin ang sarili natin sa mahabang lakbayin. Yes, may mga taong, kumbaga, ikaw ay ipoprovoke, aasarin ka, sasabihan ka ng hindi maganda. Okay lang yun. Diba? Huwag natin pansinin yun. Tingin tayo sa Panginoon. Sanayin natin ang sarili natin sa katuwiran, sa kabanalan. 1 Timothy chapter 4, verse 7. Basahin natin ng malakas. Okay? Ready? Go! Train yourself to be godly, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Amen? Kumbaga, sanayin natin, i-practice natin, ipamuhay natin ang kabanalan, ang pagiging makadiyos. Gawin natin sa buhay natin. Sanayin natin ang ating sarili. You see, Christ-likeness requires spiritual training. Kumbaga, ang mga tao maganda yung katawan, di ba? Sinasanay nila yung sarili nila para maging maganda sila sa paningin ng tao. Pero tayo, sanayin natin yung sarili natin, maging maganda yung spiritual life natin sa paningin ni Lord. We're here not to please man, but to please God. We're here to honor the Lord. Spiritual training involves discipline in prayer. Fasting, kaya tayo merong fasting. I-disiplina natin sarili natin. Serving and enduring trials sa bawat pagsubok, sa bawat problema. Kumbaga, ino-overcome natin to. So commit yourself to spiritual discipline, spiritual exercises that stretch and strengthen your spiritual life, becoming like Jesus Christ. So let us close on these steps in pursuing Christ-likeness, mga hakbang para mapagsikapan natin na maging katulad ni Kristo. First, develop a daily habit of prayer and meditation of the Scripture. Ikaw mismo, i-develop mo, sanayin mong sarili mo doon sa habit of prayer. Kaya it is one thing to talk to God, it is another thing to hear from God. Pwede sabihin ng iba na, nakikipag-usap naman ako sa Panginoon eh si Lord ba nagsasalita sa iyo? Dapat si Lord magsalita sa inyo. At para magsalita si Lord sa inyo, just open the Bible. After you pray, read and meditate the Scripture. Develop this habit. Make it your habit. Make it your lifestyle. Second, learn to let go of the past quickly. Learn. No? Aralin natin, sanayin natin ang sarili natin. Let go of the mistakes, of the failures. Let go of the pain of the past. I-let go natin yan. Huwag tayong mabuhay na meron tayong mga excess baggage. Ano yung sinasabing excess baggage? Yung bang may dalahin ka sa buhay mo. May bigat. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1, meron tayong takbuhin. Alisin natin yung mga pabigat sa ating buhay, yung mga kasalanan na pumipigil sa atin. Kaya kita mo yung runner, wala siyang pabigat sa katawan. At ang runner,
No, yung kanyang damit, yung kanyang short ay talagang magaan, pati sapatos niya magaan. Kaya ang bilis nila. Same with us. We are like spiritual runner. We are in this marathon, hindi sprint. Hindi tayo sa mabilisang takbuhan. Doon tayo sa marathon, yung parang easy ka lang. No? Pero you are training yourself to be spiritually healthy. Learn to go of the past, of your pain in the past quickly. And third, stay focused on Christ, not on distractions. Manatili tayo nakafocus kay Kristo. Nakatingin tayo kay Kristo. Si Kristo ay nakatago sa lumang tipan. Hanapin natin siya. Because the Bible says, it talks about Jesus in every pages, every chapters of the Bible. Nandoon, Christ was concealed. Nakatago siya doon sa mga types, sa mga symbols, sa mga prophecies. Nakatago siya doon. Ganong katindi si Lord. Stay focused on Him. Fifth, embrace discipline as part of spiritual training. Yakapin niyo ang pagdidisiplina. Tanggapin niyo ang pagdidisiplina as part of spiritual training. The Lord is training us for His great move. Merong great move, mga kapatid. Merong revival. Revival is coming. Restoration is coming. But we need to be prepared. Kailangan natin maging handa sa revival. May gagawin ng Panginoon. Ang pag sinabing revival, it is the work of the Holy Spirit. Saving people, healing people, giving deliverance to people, giving the infilling of the Holy Spirit. That is the work of revival, the work of God, not the work of man. 'Di ba di ba mas mabuti na maranasan natin yung revival, na sa revival makita natin yung mga tao na talagang sa kalsada magpupuri sa Panginoon, na ang mga beer house magsasara. Diba? Atin-atin lang to. Kasi yung katabi natin, sila may ari ng pare pa kaming George. Sa kabila merong guest relations officer. Dito merong God's relations officer. We are God's representative, di ba? Let's pray for them. Pagliwanagin sila ng Panginoon. Di ba? Di ba ang saya ng revival na makakita ka ng mga kabataan na hindi nagmumura. Kagabi, galing kami sa banding namin ng mga pastor. No? Tapos stuck ako sa traffic, so wala akong magabi, kundi mag-park muna diyan sa terraces. Sa terraces, merong concert. Merong bata doon, ang galing niya kumanta. Siguro kilala ito ng mga young mga ano natin eh. Ang pangalan niya ay si Janine Berdin. Janine Berdin. Sumusulat siya ng mga kanta niya. Ang kakanda ng mga kanta niya. Kaya lang meron ako isang kanta niya na hindi ko nagustuhan eh. Yung mura talaga eh. Pinagpipray siya na ma-born again tong batang ito. Kasi nahakot yan, dami mga kabataan doon, no, na talagang, kala mo, parang, puro sila rockers. Talagang, galing niya kumanta. Lahat ng mga kanta niya, puro compose niya. Sabi ko nga, magpipray ko siya, meron din kaming ganyan. Meron kaming Pastor Mark sa amin, nagko-compose yun. Habang pinagpipray ko siya na makakilala sa Panginoon. Kumbaga, ito yung panahon natin ngayon, no? Kaya nga, ang daming mga bata, mga edad mga 13, pinakabatang kita ko, 13 yata, 14, 15, puro kabataan, dami. Talagang sigawan silang. Galing niyang performer. No? Kaya pati ako nakapanood sa kanya eh. Kaya umuwi ako sa amin, gabi na eh. Na-stuck ako sa kanya. Pero let's pray na si Lord din mag-raise up ng ganyan, di ba? Na revival, na yung mga ganyang bata na gamitin ni Lord na ang kanta na iko-compose nyo talagang mula sa Biblia na talagang magbibigay ng matinding inspirasyon sa mga kabataan, ng encouragement na talagang ang mga kabataan ay maligtas, makalaya sa kasalanan, maglingkod sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord.
Panghuli, surround yourself with people who encourage your pursuit of godliness. Paligiran natin isa. Kaya nga meron kayo accountability group, mga kapatid. There should be somebody who will pray for you. Surround yourself with people who will pray for you, who will encourage you in godliness. Amen. Let's pray. Lord, thank you so much for this moment, oh God, that you have given to us, Lord, to pray and to focus on you, Lord. Thank you, oh God, for the teaching this afternoon, Lord, that we as your people should practice Christ-likeness and to be in pursuit of Christ-likeness. Pagsikapan namin, Panginoon, tulungan mo kami to press forward, to forget the past, to strain forward, to build discipline and strength in our lives, to keep Christ as the goal of our life. Lord, help us and use us for your glory in the name of Jesus Christ. And all the people of God will say, Amen.